Sa isang pahayag kahapon, nagsalita na ang Vice Presidente na si Inday Sara Duterte tungkol sa pagbabanta sa kanyang buhay na inuugnay kina Pangulong Ferdinand Coutinho Jr. at unang ginang Lizatenes Mags. Ayon kay VP Sara, nakatanggap siya ng mga impormasyon na naglalayong siraan at ilagay siya sa panganib. Bagamat walang konkretong ebidensya, labis na ikinabahala ito ni VP Sara at humiling siya ng masusing imbestigasyon mula sa mga otoridad upang matukoy ang mga nasa likod ng nasabing banta. Samantala, lumutang din ng ulat na tila pinagtaksilan umano ni Senadora Amy Marcos si VP Sara. Ayon sa ilang insider, may mga indikasyon na nagkaroon ng sabwatan si Senator Amy at ilang mga grupo upang pahiyain ang posisyon ni VP Sara sa gobyerno. Subalit mariing pinabulaanan ito ni Sen Amy at iginiit na wala siyang kinalaman sa anumang masamang balak laban kay VP Sara. Ani niya nananatili siyang tapat at naglilingkod sa bayan ng buong katapatan. Sa kabila ng mga kontrobersiyang ito, nananatiling matatag si VP Sara at ipinahayag na patuloy siyang magtatrabaho para sa kapakanan ng mga Pilipino. Hinihikayat din niya ang sambayanan na manatiling kalmado at magtiwala sa hakbang na isinasagawa ng mga otoridad upang masiguro ang kanyang kaligtasan at integridad ng pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita dito sa tunay na boses ng masa. Individual kung bakit siya nalulong sa ganitong klaseng pinagbabawal na pulburon o kung ano paman, pero napakalaki ng role ng gobyerno dahil ang pera ninyo nandiyan. Kaya nga nung panahon ni Duterte ay 1 million ni-rehab na mga addictus benedictus. Maraming nagbago, meron naman may bumalik. Kasi you cannot perfect the world. Di ba? Ibig sabihin, at least ginawa niya na i-rehab na yung mga kaibigan, kamag-anak, di ba? Makakilala natin na makapagbalik buhay, makapagbalik sa normal. Pero kapag itong gobyerno mo ay bangag, katulad ni Kuting, na patuloy ay may Marcos, ikaw na naman, na patuloy na dumudugo ang ilong ng kapatid mo sa kasisinghot, madidiskaril ang bayan, mapapahamak ang bayan. Now, ano sabi ni Inday? Bukod pa rito, kamakailan lang ay nagtungo rin ang mga operatiba ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira upang mag-casing. Pilit pang inaalam kung nasaan mismo ang bahay na inuupahan ko. Bahay kung saan rin nakatira ang aking mga anak. Kung hindi ito napigilan ng mga nagmamagandang loob na opisyal na Homeowners Association, hindi ko na alam kung ano pa ang mangyari. Bakit sila magkikasing? Ano ang kaso ni Inday? Ha? Bakit sila magkikasing sa bahay ni Inday at nadudoon pa yung mga anak? Utos na naman ni Lizatenes at ni Bangag yan. Tamang hinala, ano may kaso ba to? Ba't kayo magkikasing? So definitely, tinitignan yan kung sino yung mga bisita ni Inday. Paranoia na nga yan eh. Saltik ang tawag dyan. Diba? Oh, mga mga psychiatric doctor and nurses. You know that? Ano ang nangyayari sa setting? Diba? Lalo na dyan. Pavilion 8-9 ba yan? Dyan sa, kalimutan ko na 8 ba or 9 sa Manda, diba? Nakikita nyo, diba? Ano ang mga pasyente dyan? Sila ay biktima ng pulburon o problema, whatever. Pero mostly, kahit dito sa Jamaica, biktima sila dahil sa pulburon, dahil sa kabangagan, dahil sa kahinaan ng kanilang loob, nasadlak sila sa ganong klaseng pagsisinghot. And now what? Anong ibig sabihin nito? Tamang hinala. So, dahil si Bangag, hindi yan natutulog ng tama. At si Lisa, nagbabartik yan. So, ang iniisip nila, Inday. Marika, ano naman pasabog ni Marika? Kaso. Fabricate crime. Ganon yan. So, iniisip nila, sino kaya ang bisita ni Inday Sara? Tignan natin, ipaspy natin. Sila ang tunay na spy. Sila ang tunay na mapaglabag sa batas. Ano ang kaso ni Sara? Bakit ikikasing ito? See? Nakita niyo mga kababayan, kung kaya nilang magpaikot-ikot sa bahay ni Sara na ito ay vice president pa,
yung bahay ninyo kayang ibang bangbang anytime pag ginusto nila. Kaya sabi ko na sa kadiliman ang Pilipinas dahil ang presidente nyo na nandurugas, na nagnakaw din ng boto ninyo, ayan, nandyan paulit-ulit sa affidavit ni Atty. Glenn Chong, ay mga ngagba. At gugurgurin kayo isa-isa. O, sige nga. Yung mga nanonood dito na mga sarado utak. Imagine nyo, kung hindi bangag si Marcos Jr., ang tagal nyo umihiyaw na ang bigas 50-65 nung in-interview. Ha? Hindi namin alam yan. Ang sa amin, 29 lang sa Kadiwa. Maniniwala pa kay Bangag. Tinanong siya during the bagyo. O siya, anong masasabi mo sa bigas? Ganyan-ganyan, yung presyo ng bigas. Ano sabi niya? Ha? Ay, ang sa amin, 29. Anong sa amin? So, sa kanila lang. So, sa Pilipino, ano yung nire-refer niya sa amin? Yung sa Kadiwa na available lamang sa isang kanto, 2 kanto, 3 komunidad. Si Bangag. Amy Marcos, ang kapatid mo, Adictos Benedictos. Huwag ka na magtakip-takip sa kapatid mo. Ulitin ko, mga kababayan. Okay? Dahil yung video na nirelease ko, alam yan ni Senator Amy bago ko inirelease. Huwag na tayo maglokohan. Senator Amy, alam mo, may idea ka, may nagsabi sa'yo, yung video ay alam na alam mo bago ko i-release. Ano ang sabi mo dyan? It just so happened, hindi ikaw ang first hand. Hindi ikaw ang nakakapture ng video na yan. Ano sabi niyan, mga kababayan? Bukilyahan na ito. Nabukilya ko naman na ito eh. Matagal nang hinahanap mo yung video na yan, Amy. Kasi gagamitin mo para mo sa kapatid mo na kapag hindi gumawa ng... Actually, maganda yung sinabi eh. Nagagamitin mo yung video na yan na kapag si Marcos Jr. ay magpakabangag-bangag, papanakot mo sa kanya. Parang anong tawag dito? Nakakasyokot na talaga may sabi ni Dang. Di ba? Iba-blackmail mo na actually white mail eh. Kasi, ano sabi, magprangkahan ka tayo, buha ka ng ina, ang dami kong time ngayon eh, kahit isang araw tayo magbablog. Okay? Iba-blackmail mo na kapag si Bangag ay sumuporta o gumawa ng kabangagan, ang sasabihin mo, ito Bongbong, gusto mo bang i-release ko to? Pero wala kang balak i-release. Sa mong maganda yung intention mo eh. You know? Nung narinig ko yun, maganda yung intention mo, para nga naman, dahil, kung wala tayong alam, kung tayo mga Pilipino na walang alam sa loob, di ba? Walang mga puting ahas, di ba? Wala tayo tagal kamongmong, pero ito ang gusto kong iparating sa inyo. Iba-blackmail daw niya na, Kuting, gusto mo ba ilabas ko yung video? Wag mong i-appoint yan si Michael Ma, kasi smuggler yan. At yung kapatid ni Lisa na si Martin Araneta, nakikialam din sa Bureau of Customs. Nakalagay yan sa report ni Clarita Carlos noong 2022. Yan, wag mo i-appoint yung mga yan, ito, ilalabas ko yung video. Mga kababayan, ito ikalat nyo sa mga nakakanood sa akin, lalo na yung mga vlogger na katulad nila, sino ba? Yung mga kakambi ng bayan, sila Jojo Connect. Labas na to, sila PH Update. Okay? Labas na to, mga palangga. Alam ni Amy Marcos ang video bago ko ilabas. Okay? Hindi niya lang kayang pigilan. Hindi po yan, ako lang ang nakakaalam. Maraming nakakaalam niyan. Even ang circle ni Amy Marcos. Kaya alam ni Amy na ang video niyan ay authentic. Alam din ni Amy Marcos na yan ay na-authenticate. Hindi niya lang kayang pigilan ang ngangabels ko at mga kamay ko para ipakita yan sa inyo. Huwag na tayong maglokohan. Ngayon, Amy, alam mo ang kinagagalit ko lang? Ang kinagagalit ko ngayon sa moment na ito,
Dahil gustong ipagurgor pati anak ni Inday. The moment itong mga batang walang kamalay-malay, okay, gusto nyong ipagurgor. Ngayon, Amy, manindigan ka. Sabihin mo na nagsisinungaling ako na hindi mo alam yung video na yan. I challenge you. I think araw-araw ka tina-challenge. Di ba? Huwag tayo maglokohan dito, Manang. Gusto mo na malinis yung pangalan mo? Huwag na tayong maglokohan. Hindi ako magsisinungaling dito. Sasabihin ko at hindi lang isang tao, 2 tao, 3 tao ang nakakaalam na alam mo na ang video ay lalabas. Galit ako kasi yung pagbambaboy niyang kapatid mo at ng pamilya ni Lisa Tanas at ng pinsan mong Romualdez kay Inday Sara ay hindi nakatanggap-tanggap sa lipunan pangbababoy lahat sa amin. Isit kayo? Ano pa siling ni Inday? Bukod pa rito, kamakailan lang ay may... nabasa ko na pala yan. Ano sabi ni Inday? Diba, may pumunta, may nagkikising nga daw sa bahay niya. Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo, Marbil? Ang banta ba ay maaari lamang magmula sa external elements? Okay? Hindi ba threat kung ang harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Bago pa nagsalita si Inday, dito ang gobyerno ang gumigipit sa inyo for 2 freaking years. Si Maharlika na itinataya ang buhay, araw-araw kong sinasabi sa inyo na ang lahat ng may kagagawa na ito, si Bangag, si Lisa Tanas, si Tambalusos, lahat sila nasangkot sa mafyang gobyernong ito. Lahat ng panggigipit, kaya nga gusto akong gurgurin din. Gusto akong gusto ako ipa-aresto dyan sa Pilipinas. Ilan baka 1 milyon na ang warrant of arrest ko dyan na hindi ko alam. Dahil yan ang ginagawa ni Bangag at ni Lisa Tanas dahil ito ay vindictive, narcissist o juang. Mapaghiganti. Imagine mo ang babaeng, ang mga tao katulad ni Inday na nakatulong sa kanila. Like ako ni piso walang hiningi. Ay gustong gurgurin. Dahil nagsalta lamang ako na malaman ng taong bayan na ang sinuportaran ko ay Bangag. Ito pa yung napala, hindi ba dapat sila ay magbagong buhay? Hindi ba dapat the moment na nagsalita ang mga tao like me na kayo ay protector ng smuggler, hindi ba dapat ay hudyat para itama nila ang kanilang mga mali dahil ang isang supporter na pinaasa ninyo na babangon ng Pilipinas, nakita ang pagsuporta ninyo o part kayo ng smuggling. Dapat nung time na yan, January of 2023, ay binago nyo na ang inyong mga sarili dahil nakikita nyo na even your number 1 loyalista ay hindi magngingiming ibuladas dito sa social media na to. Pero anong ginawa nyo? Wala kayong pakialam kasi pakiramdam nyo, inyo ang Pilipinas. Pakiramdam nyo mga Bangag kayo, pera ng Pilipinas ay inyo. Kaya anong ginawa mga kababayan? Hanggang ngayon, itong mga bulag, pipi at mga bayarang mainstream media, walang inulat na si Michael Ma ay inappoint na special envoy to China. At yan si Michael Ma, ulit-ulitin natin, ay sangkot sa smuggling. Pinangalanan dyan sa Kongreso pero pinatigil ang hearing noong January. Yang si Swansing, 'di ba? Ang nag-head ng ng hearing na yan. So lahat yan wala. So anong ibig sabihin nito? Walang planong baguhin ni Marcos Jr. ang mga mali na nakikita natin at nalalaman natin na kababuyan nila kasi addictus benedictus. Wala silang pakialam, ini-enjoy nila ang pera ninyo. Imagine mo dun sa flood control, almost 1 billion pesos a day. Then binaha pa kayo. Di nung nabuking, dahil nagupit ng tadhana, pinak-check ng Diyos. Ang mga Bangag, ano ang sabi ni Marcos Jr.? Magkikreate kami ng master plan kasi hindi epekto yung master plan na yun, Or hindi, definitely hindi talaga epekto.
Ganon? So, meaning, hindi pinag-aralan yung sinasabi niyang flood control. Kasi there's no such thing as 5,500. Yun ay kasinungalingan. Kasi kung totoong may 5,500 na flood control, hindi lumutang ang mga picture nyo, ang inyong mga kargamento, mga gamit sa bahay, o nangamatay ang inyong kamag-anak na hindi rin inuulat ng mainstream media kung ilan na ang casualties dyan, ha? Hindi mangyayari yan kung mayroong 5,500 flood control, hindi rin mangyayari yan na gumasto na nag-extract sila ng tuni-tuniladang mga basura sa mga estero. Hindi totoo yan. Yun ay pang-sona lamang, pang-budol sa inyo. Dahil ito ay mga vangag. Ngayon, paulit-ulit ko nga sabihin sa inyo, kung hindi kayo kikilos, ay bahala kayo sa buhay ninyo. Magtiis kayo sa bangag na presidente at kakamkamin ang pera ninyo. Doon na lang, wag na po tayo lumayo. Wag na tayo pumunta sa 800 billion ang program funds. Wag na tayong pumunta sa loto na araw-araw nagiging milyonaryo ang mga buwakan ng ina. Wag na tayong pumunta sa Bureau of Customs. Wag na tayong pumunta sa BIR. Diba? Na pinapaboran ang mga kaibigang mga negosyante na mga tax evader. Doon na lang tayo magtutok sa flood control na almost 1 billion pesos a day. And based sa, I think si Malu Tequia ang nag-post yan. For 2 years na pagkukuning-kuting, ang naibigay na pondo dyan is 1.something trillion for 2 years na pagkukuning-kuting. 1 trillion mahigit. Yung baha nyo na nakita nyo dyan sa Carolina college days dyan. Sa Recto, sa Espanya, binabahayan. Pero hindi, sa 4 na taon na pag-aaral ko sa Espanya, hindi bumaha ng ganyan na pinasok ang UST hospital. May baha, pero hindi ganyan lubog kayo. Ang tagal na nun. Ilang dekada na yun. Yan, mahigit 3 dekada. Diyos ko, napaghalata. Ang alintog ng lola ninyo. And now, ngayon, may ang punto de vista ko dito. You compare, nung unang panahon na yun, na hindi naman gumano kalala ang baha. Diba? 1 trillion ang budget. Tapos, mas malala pa ang baha 30 years ago. Oh, ang blueprint ng tatay ko, sabi ni Kuting. Oh, dapat itong mga gawin natin. Puro kadyutahan ng kabangagan. O Amy, magsalita ka or else murahin nyo sa kanyang page. Or baka may ilabas tayong ano. Okay. Ito na lang ha. Ito, personal ito. Pero hindi ko na muna sasabihin to, Senator Amy, na nakarating sa akin sa puting ahas. Hindi ko to panakot sa iyo. Kunting hibla na lang. Personal salita. At hindi mo sasabihin yung mga pinagngangal-ngal mo behind the scene, itong hibla ito. Okay ba tayo? Ano, Chappy? Ginugurgur tayo. Ang taas po ng signal ko dito. Ginugurgur mo. Ginugurgur po tayo ng DICT. Nandiyan sa inyo, ha? Sa inyo, sa Pilipinas na ba yung nagre-reklamo? Pag sa Pilipinas nagre-reklamo, DICT. Yan. Pilipinas ba? Okay. Shout out, Mother Pebbles Talakera. Pumunta kayo sila J. Morales, EDSA, 5 p.m. Ayaw nila marinig yung mga bells ko. Kasi totoo. Okay. Ano siling paninday? Kaluoy man to si, well, matapang yan. Pero mas kawawa kayo, mga kababayan. Ng mga nagmagandang loob, hindi niya pa nalaman. Kaya sabi ko, casing. Ano kaso ni Inday? Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo? Oh, yan, nabasa niyan. Sabi ni Inday, isa pa.
Sinabi mong walang threat pero pwedeng mag-request ng dagdag na personnel. Ano ba talaga? Kaya nga, kung walang threat, magdadagdag ng personnel. At ang buhay ng presidente, vice president, o yung mga politiko, ang totoo, may threat talaga sa buhay niyan. Lalo na, di ba? Lalo na yung katulad ng mga kongresistang mga kawatan. Okay? Yung mga inonsin niya na mga pinakakuan niya yung nagbigay sa kanya ng multi-million. Yung Pogo issue kay Harry Roque, that's another topic. Sabi ni Inday, kung talagang wala kang nakikitang banta laban sa akin, bakit nagtera ka pa ng 45 na tauhan ng PNP? Ikaw, ang tanong ko dito, bakit si Marbil ang pumili? Day, huwag mong tanggapin to, Day. Baka yan ay mga gugurgurin ka. Bakit sila ang pipili? Hindi ba dapat kapag kumuha ka ng security, meron niyang iba-background check mo? Kasi ako ang securityhan mo, di ba? Kasi ang number 1 requirement ko, brusko. Di ba? Dapat ay brusko. Malabo. Paano ba natin? Choppy daw. Pakipakinggan nga dyan. Mic test. Ginuguror. Dito, tignan natin. Nagugurgur. Tayo mo, ang dami nagsabi na nagugurgur yung signal. Gagagawa niya ng mga Digimon. Pagtsagaan niya na muna yung garalgal kong boses. Ang importante, mga kababayan, ang taas po ng signal ko dito. Okay? Next. Protect the Vice President. Exactly. Okay, next na sinabi ni Inday. Kung talagang, ayan, tandaan mo, pagdating magsasabi kung sino ang karapat-dapat, hindi ikaw. Batas ka lang, hindi ka Diyos. Actually, mali yun dahil hudas ka lang, hindi ka Diyos. Diba? Hudas ka lang, Marbil, kayong lahat, hindi kayo Diyos. Tama. Bakit mo ako bibigyan ng security personnel na hindi ko siya na background check? Yung mga security personnel namin, mga secret service, bago namin hinire yon, mga palangga, bago kami nag-contribute ng aming pambaya doon, ay inaral ko yun. Chinek ko kung sino itong mga tarpulanong ito. Baka mamaya ito'y bataan ni Lisa Tanas. Ba? Next. Ang sabi daw ni Barbil, the relief was for police visibility. Okay. Sagot ni Inday. Maganda sana ang hangarin kung totoo. Ngunit kaduda-duda na ang 38 o 30 personnel na pinili ninyong masakop ng relief order ay mga pulis na mula sa Mindanao at pinapalipat-lipat sa National Capital Region. Okay? Na para bang hindi kulang ang pulis sa Mindanao. Di ba? Kasi nga, Day, hindi ko na makailang lecturean si Day. Diyos ko po, napaka-smart ng batang yan. Day, pero sasabihin ko na lang, Day, kung yung abi, kapatid kita. Kasi Day, itong mga inayupak na to, si Lisa Tanas at si Bangla. Kasi si Bangang Junior, kahit naman mag-resist siya, ang sasabihin lang yan ni Kuting, okay? Oy, halika dito. Shh. Bata, come here. I need you. Okay? Ang sabihin lang yan ni Lisa Tanas, kailangan ko ng props. Pahinga. Okay? Kunin mo nga yung gatas na yun. Okay? Please. Bigyan mo na sa akin ng gatas. Ganito yan, mga kababayan. Dito, buksan mo. Buksan mo. Ganito yan, mga kababayan. Gatas. Okay? Sabi ni Lisa Tanas, kailangan nating gipitin yung si Sarah, 'di ba? Kasi masyado niyang natatalbugan yung ganda ko eh. Hindi ako makahabol sa kanya. Isa pa yan, insecure si Lisa. Siguro sabi niya ni Bong, huwag na yan, gaganda. Ang sabi ni Lisa, ito nga. Gaganon lang si Lisa. Ito, polvoron. Ito,
Pulburon! Gaganon-ganon lang si Puting. Gatas ko eh. Gatas ng apo ko. Ngayon mga palangga, ganun lang yon. Susubuan lang ni Lisa ng pulburon si Bangag, a-agree na sa kanyang mga kajayupan. Alright. Tema ng ano natin, ang dami nagre-reklamo. Anak ng tokwa. Nagre-reklamo sa sound. Ako magawa dyan palangga. Tanggalin natin to. Sige nga. O, tatanggalin ko yung mic. Okay, wait. O, sabihin nyo kung choppy pa. Buisit na mga bangag na yan. Alright. Now. Ayan, okay na. Tinanggal ko na yung ano. Tinanggal ko na. Choppy pa rin? Okay. Choppy sa long daw. Ito ha. Okay. Sirado yung sound. Okay, ginagawa yung mga inayupak. Ayan. May ground lang pala. Kalat yung mga demonyo. Okay. Noong 2010, nandyan na ang issue ng kakulangan ng pulis. Hindi mo mahahabol ang pulis to population ratio mo sa pagkuha ng security ko. Ang kailangan ng PNP ay isang chief na makabago mag-isip at gagamit ng makabagong teknolohiya, drones, innovations at iba pa upang mabigyan ng solusyon ang issue ng peace and order. Yeah. So shortage tayo ng police since 2010. So hindi pwedeng gamitin based sa sagot ni Inday na scapegoat ni Marbil, kaya niya pinull out ang mga security personnel kasi even back in 2010 ay may problema pa rin. Okay? So ngayon, mga palangga, yung mga nagsasabi ng mga choppy-choppy na yan, mga ano yan, mga bangag, yung iba dyan. Hindi lahat. Mga trolls. Okay? So ngayon, mga kababayan, ngayon, sabi niya dito, ni Inday, kung kaya niyong ilagay sa alanganin ng aking seguridad, nag-aalala ako sa uri ng harassment na kaya niyong gawin sa karaniwang taong bayan, tulad na lamang ng intimidation sa mga ordinaryong mamamayan para sa service ng warrant of arrest para kay Pastor Quiboloy sa Davao City kamakailan. Alam niyo yan. Di ba? Kung kaya nilang harasin si Inday Sara, si Pasto, yung mga KOJC, mga kababayan, na maglusob ng walang search warrant, kaya talaga kayong gurgurin anytime. Kung hindi kayo troll, I love you palangga kung hindi ka troll. Okay? Okay, mag-focus tayo sa ating issue ngayon. Kasi yan yung gusto ni Lisa Tanas, ma-out of focus tayo. Dapat parta yung kabayo, diretso sa laban. Kasi pag ang, 'di ba, sa karera, hindi man ako nagkakarera, pero matagal ko na naririnig yung bata pa lang ako. Parang ang kabayo naglalakad, 'di ba? Nakapiring, 'di ba? Kasi ang kabayo nakaganon. Kasi focus doon sila sa kanilang finish line. O 'di ba? Dapat ganun tayo. Okay? Now, sabi ni Inday, ang relief ng mga PNP personnel ay dumating pagkatapos ko mag-resign sa DepEd. Pagkatapos ko inihambing ang SONA sa isang catastrophic event at pagkatapos lumabas ang Coca-Cola video. See? Kasi tamang hinala si Lisa Tanas, bakit ito nasabi ni Inday? Basahin ko ulit. Ang relief ng mga PNP personnel ay dumating pagkatapos ko mag-resign sa DepEd. Actually, this is right before before the video pa, di ba? Okay. Nirelieve yung kanyang mga personnel nung nag-resign si Inday. Then, at pagkatapos daw niya inihambing ang SONA sa catastrophic, okay, sa catastrophic event. Okay? At pagkatapos lumabas ang Coca-Cola video. So si Inday, wala siyang statement na ang Coca-Cola ay kung deepfake or what. Even si Amy Marcos, wala rin. Kasi for sure, na-ichikan na rin ito ni Amy kay Inday itong video na ito. So mayroon silang, baka alam na rin ni Inday. Pero alam ko, 100%
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!